Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po ako sa inyong harapan upang magpresenta sa aking istorya na pinamagatang Sidagang Bayan at Sidagang Baryo. Noong unang panahon, may isang dagang nakatira sa bayan. Isang araw, habang siya ay naglilinis sa kanyang bahay, nakita niya ang litrato ng kanyang kaibigang daga mula sa probinsya. Naisip niyang bisitahin at sorpresahin ito. Nang makarating na siya sa probinsya, ay sinimulan na niyang hanapin ang bahay ng kanyang kaibigan. Ay! Ang baho naman dito! Amoy na naman ang mga hayop! Siguro malapit ang bahay ng kaibigan ko. Kumusta ka, aking kaibigan? Kumusta ka? Mabuti naman! Naisipan ko lang na sorpresahin ka! Nasurpresa nga ako! Maligayang pagdating sa probinsya, mahal kong kaibigan. Mukhang pagod ka na. Bakit hindi ka muna magpahinga at kukuha lang ako ng magkakain natin? Sige! At nagtungo si Dagang Bukid sa kanyang hardin upang kumuha ng mga prutas habang si Dagang Bayan naman ay nagpapahinga. Ayan, panahon na para pumitas ng sariwang prutas. Samantala, naubos si Dagang Bayan ng tubig na inipon ni Dagang Baryo. Ang konti naman ng tubig dito. Buti pa sa syudad, maraming tubig. Galit na lumabas ng bahay si Dagang Bayan. Halika, dito na lang tayo sa labas kumain. Hinahanda ko ng lahat ng pagkain para sa'yo. Naganda si Dagang Baryo ng kamote, mansanas at mga ubas at isang pitsyera ng gatas. Umupo na si Dagang Bayan at binigyan ni Dagang Baryo ng pagkain si Dagang Bayan. Ngunit hindi man lang tumikim ni isa. Pagkatapos kumain, ay naisip ni Dagang Baryo na ilibot muna ang kanyang kaibigan. Ay, napakabango naman dito. May naman mga bulaklak at napakasariwa ng hangin. Ilang sandlit pa, ay may nadaanan silang nangangamoy na dumi. Ay, ang baho naman dito! Buti pa sa syudad, malinis! Sa totoo lang, aking kaibigan, hindi gusto kung paano ka mamuhay dito. Sumama ka sa akin. Sigurado akong magugustuhan mo doon. Pasensya na sa pagkain, pero walang masama sa pagkain ko. Lahat nga dito, sariwa eh. Gusto ko sanang sumama ka sa akin sa syudad ng ilang araw para makita mo kung paano ako mamuhay. Sige, payag ako dyan. Simulan nang mag-impake ng Dagang Bayan at aganda na siyang umalis. Salamat! Kailangan ko nang umalis. Paalam! Aasahan ko ang pagbisita mo! Magkalipas ang ilang araw, ay naganda nang umalis si Dagang Baryo para bisitahin si Dagang Bayan. Nang makarating si Dagang Baryo sa bahay ng Dagang Bayan, ay malugod siyang tinanggap ng kaibigan. Maligayang pagdating, mahal kong kaibigan! Dito ang aking tahanan! At dinala ni Dagang Bayan si Dagang Bukid sa loob ng bahay. Nagkwentuhan silang sandit. Pagkatapos nilang magkwentuhan, ay inilibot ni Dagang Bayan ang kanyang kaibigan sa isang department store. Wow! Ano dito? Natawag nila ng department store. Dito na makikita ang iba't-ibang brand ng pagkain. Nakakita sila ng isang pusong mabilis na papalapit sa kanila, kaya mabilis na tumakbo ang dalawang daga. Halika! Bilis! Magtago tayo dito sa labas! Hala! Ano yun? Hindi nga naman
natin. Isang pusa. Hayaan mo, mawawala din yun. Nang mawala na ang pusa, pumasok sila sa department store. Biglang may nakitang kakaiba si Del Barrio. Ano yan? Huwag kang pumasok dyan! Dahil sa oras na kami ng kesong na loob, hindi ka na makakalabas! Isang panghuli ng daga! Aatakihin yata ako sa puso! Hindi ko kaya ang ganito. Takbo dito, talon doon. Hindi ito ang inaasahan ko sa syudad. Babalik na lang ako sa probinsya. Mas tahimik at sariwang hangin. Pasensya ka na sa lahat ng ito. Mas gusto kong kumain ng sariwang pagkain kesa kumain ng masarap pero palagi ka nang takot. Mas mabuti kang mabuhay ng simple lang kesa habulin ng maraming klase ng buhay. At bumalik na si Del Barrio sa probinsya at doon nanatili habang buhay. Ang wakas.